Part 13. Hindi nila alam kung gaano sila katagal naghintay hanggang sa tuluyang mamatay. Ang ilaw sa loob ng emergency room at kasunod nito ay bumukas ang pinto at lumabas doon ang doktor. Mabilis silang nagsilapitan rito. "Doc, kumusta na ang lolo ko?" Kaagad na tanong ni Lucas rito. Sa halos araw-araw nilang magkasama ni Lucas ay palagi itong kalmado, ngunit sa mga oras na iyon ay iyon pa lamang ang unang beses na nanginig ang boses nito. Mugto na ang mga mata ni Annie dahil sa tuloy-tuloy na pag-iyak. Lahat sila ay pare-parehong naghintay ng sasabihin sa kanila ng doktor. Hanggang sa nagsalita na nga ito na halos ikapanghina nila pare-pareho. Hinubad nito ang suot nitong face mask at malungkot na tumingin sa kanila. "Pasensya na po, pero ang ginawa na po talaga namin ang lahat ng aming makakaya. Hindi na siya magtatagal at gusto kong magpaalam na kayo sa kanya habang may oras pa," sabi nito sa kanya. Biglang nanghina si Annie nang marinig niya ang sinabi ng doktor at hindi niya maiwasang hindi makapakagat-labi at pinigil na lumabas ang kanyang mga paghikbi. Bakit? Paano nangyari iyon? Bakit kailangang mangyari ang bagay na ito ngayon? Kanina bago sila umalis ay mukhang okay pa naman ito, pero ngayon ay bakit ganito na kaagad? Parang isang panaginip lamang ang lahat at napakahirap paniwalaan, ayaw niyang paniwalaan ito. Pumasok sila sa loob ng emergency room at nakita nila itong nakahiga sa hospital bed at nakapikit ang mga mata nito. Sabay-sabay silang pumasok at nanatili silang nakatayo sa tabi nito at hinintay nilang magmulat ito ng mga mata, ngunit bigla na lamang kumatok ang isang nurse na may bisita raw sa labas na isang babae, kaya agad na lumabas ang kanyang biyenan na lalaki upang tingnan ito at pagkatapos dali-dali din naman silang sumunod rito palabas. Ang babae ay may makapal na make-up sa mukha at napansin niya rin ang mahahaba nitong mga kuko na naka-gel polish pa. Nakasuot din ito ng mataas na takong at kulay pulang damit. Bagamat hindi niya kilala ito, ay nahulaan na niya kaagad kung sino ito dahil sa paglapit ng biyenan niyang lalaki rito. Marahil ito ang babae nito, o mas tamang sabihin na ang kabit nito ang babaeng iyon. "Bakit ka nandito?" Agad na tanong ng kanyang biyenan na lalaki na si Alejandro, at bakas ang galit sa mukha nito. Biglang nalukot ang mukha ng babae. "Nabalitaan kong nasa ospital si Papa at nag-aagaw buhay siya. Siyempre bilang isang manugang niya ay kailangan ko siyang bisitahin. Hindi ba?" sabi nito rito. Samantala ay hindi naman pinansin ni Lian ang sinabi nito tungkol sa pagiging manugang nito. "Umalis ka na ngayon din at ayaw kitang makita," walang emosyong sabi ng kanyang biyenan na lalaki rito. Akmang magsasalita sana ang babae nang bigla na lamang nagsalita si Lucas. Napasulyap siya sa mga bodyguard ng kanilang pamilya na nakabante sa labas ng emergency room kanina pa at pagkatapos ay nagsalita. "Ilabas niyo ang babaeng ito rito ngayon din, at kung maaari ay ikulong niyo muna siya sa isang lugar yung hindi siya makakalabas, at huwag na huwag niyo siyang palalabasin hanggang sa hindi ko sinasabi." Malamig na utos ni SA mga ito. Habang nagsasalita siya kanina ay nakatingin siya sa kanyang ama at niwala naman itong reaksyon sa sinabi niya, kaysa isip-isip niya ay pumayag ito sa sinabi niya. Nang marinig naman ng babae ang kanyang sinabi ay akmang manalalaban pa ito, ngunit mabilis na hinawakan ng mga bodyguard ang mga braso nito at tinakpan ang bibig nito upang hindi makagaw ang anumang ingay. Nang makaladkad na ng mga bodyguards ito ay mabilis silang pumasok muli sa loob ng emergency room, at eksaktong pagkapasok nila ay tayo ka naman nagmulat ng mga mata ang kanilang lolo. Nang magmulat ng mga mata ang matanda ay inilibot nito ang paningin sa kanilang lahat na nakapaligid rito. Nasa magkabilang kamay sila ng kanyang biyenan na babae at nakahawak sa mga kamay nito. "Lolo, Papa," halos sabay nilang sabi rito. Inilibot nito ang paningin sa buong silid hanggang sa mapatingala ito sa mga ilaw na nasa taas at sa puting pintura. Doon siguro pumasok sa isip nito kung ano nga ba ang nangyari at kung nasaan ito ng mga oras na iyon. "Lolo, nauuhaw ka ba? Gusto mo bang uminom?" agad na tanong ni Annie rito. Tumanggo naman ang matanda, kaya agad niyang binitawan ang kamay nito at pagkatapos ay kumuha ng maligamgam na tubig at mabilis din bumalik upang ibigay ito rito. Pinagamit na lamang nila ito ng straw dahil halos hindi na nito kayang bumangon pa. Pagkatapos nitong uminom ng tubog ay muli nitong inilibot ang paningin sa kanila at pagkatapos ay nagsalita. "Huwag kayong malungkot dahil lahat naman ng tao ay dito pupunta. Isa pa ay matagal ko nang naihanda ang sarili ko kapag dumating na ang tamang oras, kaya handang-handa na ako," mahinang bulong nito sa kanila.
Walang sumagot ni isa man sa kanila hanggang sa muli na naman itong nagsalita. Lucas, pwede bang lumabas muna kayo ni Annie dahil may gusto akong sabihin sa mga magulang ninyo, sabi nito na kaagad naman itong ikinatango. Kahit na hindi nila alam kung ano ba ang sasabihin nito sa mga ito ay lumabas na lamang silang dalawa at sumunod sa sinabi nito. Pagkalabas lang nila ay bigla na lamang niyang nakita ang isang taong hindi niya gustong makita. Mabilis itong nakalapit sa kanila habang nakaupo sa wheelchair nito katulad ng dati. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Puno ng pawis ang mukha ni Lucas kaya malakas ang kutob ni Trisha na may hindi magandang nangyari sa lolo nito. Lucas, kamusta si lolo? Nang matanggap ko ang balita ay kaagad akong nagpunta rito. Sabi nito. Agad na nagsalubong ang mga kilay niya. Paano mo nalaman na isinugod sa rito sa ospital si lolo? Tanong niya kaagad rito at pagkatapos ay sinulyapan din niya si Lucas. Mabilis na sumagot si Trisha sa kanya dahil sa pagsulyap niya kay Lucas. Ani, mali ang iniisip mo, hindi si Lucas ang nagsabi sa akin kundi isang kakilala rito sa ospital. Mabilis nitong pagpapaliwanag sa kanya. Talaga? Matalim niyang tiningnan ito. Mabilis naman na sumagot si Lucas sa kanya. Sa tingin mo ba mahaharap ko pang sabihin sa kanya? Inis na tanong nito sa kanya kaya naniwala na lamang siya ngunit muli siyang napatingin kay Trisha. Wala akong pakialam kung paano mo nalaman ang tungkol rito at wala din akong pakialam kung ano ang intensyon mo sa pagpunta rito pero ang masasabi ko lang ay umalis ka na rito ngayon din dahil hindi ka kailangan rito ngayon, sabi niya rito na nakataas ang noo. Pero ani napakagat labi ito at pagkatapos ay tumitig sa mga mata niya. Alam ko namang ayaw sa akin ni lolo pero hindi naman ako galit sa kanya, ang akin lang ay gusto ko lang din naman siyang makita. Sabi nito sa kanya, ngunit hindi siya nagpadala sa sinabi nito. Alam mo na palang hindi kanya gusto pero bakit pumunta ka parent rito Trisha? Ganon na ba kakapal ang mukha mo? Tanong niya rito. Napakakapal talaga ng mukha nito. Nagpapanggap pa itong concern kunwari pero alam naman niyang natutuwa ito sa loob-loob nito dahil tuluyan ng walang magiging hadlang sa pagmamahalan nila ni Lucas kapag nagkataon. Nang makita nitong hindi siya talaga siya papayag na makita nito ang kanilang lolo ay kaagad nitong sinulyapan si Lucas. Lucas, please huwag mo sanang hayaan akong itaboy ni Annie dahil alam kong malubha na ang sakit ni lolo at gusto kong bago man lang siya mawala ay gusto ko siyang, hindi pa man ito natatapos ang sinasabi nito ay mabilis na niyang napadapo ang kanyang palad sa pisngi nito. Hindi kaagad na naka-react si Trisha sa labi na gulat dahil sa ginawa niya at pagkatapos ay muli na naman niya itong sinampal sa kabilang pisngi naman nito. Malalakas ang ginawa niyang mga sampal halatang halata maputi nitong pisngi ang mga iniwan marka ng palad niya. Ang kapal naman talaga ng mukha mo Trisha ha. Sino ka para sabihin mo awan na si lolo? Wala kang karapatan. Kung hindi mo pa ititikom yang bibig mo ay sinisiguro kung paduduguin ko yan. Nanginginig sa galit na saad niya rito. Sinasabi ko na sayo, umalis ka na rito ngayon din. Kung ayaw mo namang magkusang umalis ay ako mismo ang magtutulak niyang wheelchair mo palabas ng ospital na ito. Galit na sabi niya pa rin rito. Nanlalaki ang mga matang nakatitig lamang ito sa kanya. Marahil ay labis itong nabigla dahil sa ginawa niya. Isa pa ay ito ang unang beses na nakita siya nitong naging ganun ka-agresibo isa pa ay hindi lamang ito dahil maging si Lucas ay iyon pa lang din ang unang pagkakataon na nakita niya si Annie na ganoon. Nakatitig lamang si Lucas kay Annie at halos hindi rin siya makagalaw dahil sa sobrang gulat niya. Hindi niya akalain magiging ganoon ang reaksyon ni Annie dahil sa sinabi ni Trisha at naiintindihan niya naman ito dahil nag-aalala lamang ito sa kalagayan ng kanyang lolo. Palagi itong nakangiti at ni minsan ay hindi ito nawalan ng kontrol sa Cyril pero ngayon ang unang pagkakataon niyang nasaksihan ito. Mukha itong isang mabangis na tigre na walang kinatatakutan at handang lapain ang anumang hamarang sa daraanan nito. Lucas, nanginginig ang boses na tawag sa kanya ni Trisha at tumingin sa kanya na tila ba nang hihingi ng saklolo mula sa kanya. Lumayas ka, sigaw ni Annie rito na dahilan kung bakit hindi nakapagsalita si Lucas. Dahil sa galit na aura ni Annie ay mabilis na pinagalaw ni Trisha ang wheelchair nito at nagmamadaling umalis mula sa harap nila dahil sa labis na pagkapahiya. Samantala sa loob ng silid ay hindi napigilan ng matanda ang pagngiti nang marinig niya ang pagsigaw ni Annie. Sa wakas marunong nang magalit ang apo ko at dahil iyon sa akin. Masayang masaya ako dahil rito, mahinang sabi nito sa dalawa.
Pagkatapos kong mawala ay ang aking apo ang pinaka-inaaalala ko. Kailangan niyong mangako sa akin na aalagaan niyo siyang mabuti at protektahan. Dagdag pa nito, tumanggo naman ang ito bilang sagot. Isa pa ang paghihiwalay nila, dapat ay mag-file sila ngayon ngunit kailangang kumbinsihin niyo muna sila na huwag na iyon ituloy pa. Umaasa ko na ang aking mga apo ay tatandang magkasama hanggang sa huling sandali ng mga buhay nila. Bilin niya sa mga ito. Kayo na ang bahala sa kanilang dalawa. Dagdag pa nito na mas lalo lamang nagpaluha kay Lian. Call Lucas for me at papasukin niyo siya rito. I want to talk to him. Bulong nito sa kanila. But Papa Pidgeot nilang dalawa ni Alejandro. Don't worry, hindi ko pa ipipikit ang mga mata ko hanggang hindi ko pa nakakausap ang apo ko. Sabi nito sa kanila kaya napanatag naman sila at dali-daling lumabas upang tawagin na nga si Lucas. Pagpasok pa lamang ni Lux ay hindi na niya napigilan pa ang kanyang mga luha na tumulo mula sa kanyang mga mata. Agad siyang lumapit rito at pagkatapos ay hinawakan ang kamay nito bago nagsalita. Lolo, nandito na ako, halos bulong lang na sabi niya. Hindi na ako magpapakyoy-ligoy pa, may isa lang hiling ang iyon lolo, susundin mo ba? Mahinang tanong rin ito sa kanya. Agad siyang napatango, sabihin mo sa akin lolo kung ano iyon. Humugot ito ng malalim na buntong hininga at pagkatapos ay nagsalita. Pwede bang huwag mo na lang iwanan ang paborito kong apo dahil siya ang pinaka-inaalala ko? Kailangan mo siyang mahalin, alagaan at ingatan. Kaya mo bang gawin iyon para sa akin? Mahinang tanong nito sa kanya. Bahagyang natigilan si Lucas dahil sa tanong ng kanyang lolo ngunit sa huli ay tumanggaw siya. Opo lolo, sagot niya rito at pagkatapos ay napahigpit ng hawak sa kamay nito. Pinapangako po yun sa inyo lolo, dagdag pa niyang sabi rito. Agad na gumuhit ang ngiti sa labi nito pagkatapos. Mabuti naman kung ganon. Sabi niti sa kanya, mapapanatag na ang loob ko kung ganoon. Malalim, na humugat ito ng hininga. Gusto kong makausap ang apo ko. Sabi nito sa kanya kaya mabilis siyang tumanggo rito at pagkatapos ay hinalikan niya muna ang noo nito bago tuluyang lumabas ng silid upang tawagin si Annie. Nang lumabas si Lucas ay agad na napatayo siya at sinalubong ito. Tumingin ito sa kanya. Hinahanap ka ni Lolo, sabi nito sa kanya. Sa kanilang lahat ay siya ang pinakahuling tinawag nito. Tinanguan niya ito at pagkatapos ay naglakad papasok ng silid ngunit nandoon pa lang siya sa tapat ng pinto ay nahulog na ang luha niya sa kanyang mga mata kaya mabilis siyang pinunasan iyon. Alam niyang gusto siyang makita ng kanyang lolo na nakangiti at hindi ang puno ang luha ang mga mata, kaya kailangan niyang pigilan ang kanyang luha sa pagbagsak ng mga ito mula sa mata niya. Hindi siya dapat makita nitong umiiyak. Hindi dapat nito makita. Matapos niyang mapunasan ang kanyang mga luha ay pinilit ni Annie na magpaskil ng ngiti sa kanyang labi at pagkatapos ay tuluyang pumasok sa loob. Dumiretso siya sa tabi nito at agad na hinawakan ang kamay nito. Lolo ako ito, ang paborito niyong apo, mahinang bulong niya at pilit na pinipigil ang mapahikbi. Pinilit niyang ngumiti sa harap nito. Dapat niyang ipakitang masaya siya sa kabila ng lahat. Kailangan niyang kahit papano ay gumaan ang loob nito at huwag nang mag-alala pa. Ngunit kahit na anong pigil niya sa kanyang emosyon ay hindi niya napigil na kumawala ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Hiha huwag kang umiyak. Alam mo naman ang kamatayan ay parte ng buhay ng tao at ang bawat isa sa atin ay darating talaga sa yugtong ito kaya nga lang ay nauna na si Lolo. Alam kong kapag nawala ako ay ikaw ang pinakamalulungkot sa lahat. Sabi nito sa kanya. Mas humigpit ang hawak ni Annie sa kamay nito at pagkatapos ay napailing habang bumabagsak ang mingluha sa kanyang mga mata. Hindi lolo, huwag kang umalis, ayokong umalis ka. Gusto kong makasama ka pa, humihikbing sabi niya. Di ba? Nag-usap pa tayo na dadalhin kita sa mga lugar na gusto mo hindi ba basta magpagaling ka lang lolo. Hindi ko pa natutupad iyon sa iyo kaya huwag niyo muna kaming iwan napakagatlabi siya. Hindi niya kayang pigilan ang mga luha niya at iyak siya ng iyak dahil hindi niya matanggap. Pakiramdam niya ay isang masamang bangungot lamang iyon at sana paggising niya ay maayos na ang lahat. Hiha alam kong masyado mong dinamdam noong malaman mong hindi talaga nagkusa si Lucas na pakasalan ka pero gusto kong sabihin sa'yo na hindi mahalaga kung paano kayo naging mag-asawa kundi ang pinakamahalaga sa lahat ay kung paano niya pagtitibayin iyon. Sabi nito sa kanya.
Isa pa ay palagi mo bang inisip na pinilit ko si Lucas na pakasalan ka dahil lang sa pagtanaw ng utang na loob dahil sa ginawa ng iyong ina? Dagdag nito ang tanong sa kanya. Mabilis siyang tumango rito. Talagang una pa lamang ay iyon na talaga ang iniisip niya at lalo na nang sabihin iyon sa kanya ni Trisha. Napailing ang matanda at pagkatapos ay nagsalita. Nang iligtas ng nanay mo ang buhay ko at inakala mo na kaya ka pinakasalan ni Lucas ay para lang makabayad ng utang na loob ay mali iyon. Isa pa ay napakarami kong paraan para makabayad ng utang na loob kung gugustuhin ko dahil bibigyan ko lang siya ng pera, bahay, sasakyan at mga alahas ay bayad na sana ako hindi ba? Pero hindi ko iyon ginawa, habang paliwanag nito. Alam ko kasing sa ganitong paraan lang ako makaksiguro na magiging masaya ka sa buong buhay mo at oo, meron din akong dahilan kung bakit ko ginawa iyon. Sa tagal ko na sa Mond ay marunong na akong kumilatis ng tao at nakita ko kung paano ka mamuhay, nakita ko sa iyo ang quality na hinahanap ko. Ang Trisha na iyon ay hindi bagay sa apo ko, alam kong hindi sila magiging masaya kung sakali mang sila ang nagkatuluyan. Dagdag pa nito, tahimik siyang nakinig rito, napatitig ito sa kanya at pagkatapos ay gumahit ang isang ngiti sa labi nito. Pero ikaw hiha ay iba ka. Napakabait mo at napakasimple. Sabi nito sa kanya, balang araw ay makikita ni Lucas kung paano kakagaling at habang tumatagal ang panahon na magkasama kayo ay magbabago ang tingin niya sa iyo at matututunan kanyang mahalin, isa pa ay tiyak na magkakaroon kayo ng mga malulusog na mga supling. Sabi nito, tandaan mo ang mga sinabi ko hiha bulong nito. Ngumiti siya rito at pagkatapos ay tumango. Opo lolo. Tatandaan ko ang mga sinabi ninyo, sabi niya rito. Tinapik nito ang kanyang kamay at pagkatapos ay humugot ng malalim na hininga. Sa umpisa ay mahirap talagang ngunit habang tumatagal ay gagaan din lahat lalo na kung nagtutulungan kayong dalawa. Kailangan yun magsama sa hirap at ginhawa at niniwala ako na sa huli ay magiging masaya kayong dalawa. Dagdag pa nito. Alam kong bihira ko lang banggitin ang lola mo pero siya lang ang babaeng minahal ko kahit na matagal na siyang namatay at alam kong dahil sa kanyang suporta at pagmamahal sa akin ay kaya ako nagtagumpay sa mga pangarap ko sa buhay. Sa bawat araw at oras na nasa tabi ko siya ay nagiging malakas ako sa bawat pagsubok na dumarating sa aking buhay hanggang sa nagbunga ang lahat ng pagod ko dahil sa suporta niya. Ngunit kung kailan naman kami nakaahon sa buhay ay tayo ka naman siya nagkasakit at tuluyan na akong iniwan. Ngayon na siguro ang tamang oras para magkasama na kaming muli, sabi nito at pagkatapos ay ngumiti. Ilang beses na niya itong nakita at iyon pa lamang ang unang pagkakataon na nakita niyang ang ngiti nito ay galing sa puso at walang anumang bahid ng kahit na anumang emosyon bukod sa pagiging mukhang mahal na mahal mo talaga si Lola, Lolo, mahinang sabi niya rito. Oo, sagot nito at pagkatapos ay tila lumipad ang isip nito. Mahal na mahal na mahal na mahal. Sagot nito at pagkatapos ay, tumitig sa kanya. Katulad mo rin si Lolo na nagmamahal at namimiss ko na ang lola. Ngayon ay sobrang saya ko dahil malapit ko na siyang makasama ulit. Bulong nito. Pagkasabi nito ay bigla na lamang bumigat ang mga paghinga nito kaya mabilis siyang nagsali ng tubig sa baso at ipinainom rito. Pagkatapos nitong inumin ng tubig ay pumikit ito. Napatitig si Annie sa nakapikit nitong mga mata at hindi niya maiwasang hindi makaramdaman ng takot ngunit hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Tumayo lamang siya sa tabi nito at tahimik na nakamasid. Ilang minuto pa ang nakalipas at dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata ng matanda at nahihirapang bumulong sa kanya. Hiha may iniwan akong susi para sa iyo at gamitin mo ang susing yun para buksan ang pangalawang drawer sa aking silid. May iniwan akong sulat para sa iyo dahil hindi ko na kayang sabihin pa sa iyo ang lahat kaya idinaan ko na lamang sa sulat. Halos bulong na lamang nasabi nito sa kanya, sige po lolo, babasahin ko po kaagad pag uwi ko. Sagot niya rin naman rito. Napakagat-labis siya habang nakatitig rito. Hanggang sa mga oras na iyon ay hindi tumigil ang pag-agos ng mga luha niya sa kanyang mga mata hanggang sa narinig niya itong muling magsalita kahit na hirap na ito. Hiha kung patuloy kang iiyak ay hindi ako magiging komportable. Dahil sa sinabi ng matanda ay mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha sa mata at pagkatapos ay tumingin rito. Hindi na ako iiyak lolo at may gusto rin akong ipagtapat sa iyo. Sabi niya, oh, biglang tanong nito sa kanya na may kahalong pagkagulat ang reaksyon nito. Mabilis siyang yumuko at pagkatapos ay inilapit ang kanyang bibig sa tenga ng matanda.
Lolo, sa totoo lang ay matagal ko nang mahal ang apo ninyo at mahal na mahal ko po siya. Huwag na po kayong mag-alala Lolo dahil ipinapangako kong iingatan ko ang pagiging mag-asawa naming dalawa katulad ng bilin ninyo. At bigla siyang napatigil pagkatapos ay napahawak sa kanyang puson at hindi naiwasang mapangiti. Lolo, buntis ako, masayang sabi niya rito. Umayos siya ng tayo at nakita niya na nang marinig ng matanda ang sinabi niya ay bigla na lamang nagningning ang mga mata nito sa labis na tuwa. Alam niyang sobrang excited itong magkaapo sa tuhod at hindi agad ito nakapagsalita pero halatang sobrang saya nito. Alam niya na kaagad kung ano ang unang itatanong nito sa kanya kaya mabilis niyang hinawakan ang kamay nito at pagkatapos ay tumitig sa mga mata nito. Totoo ang sinabi ko sa inyo Lolo at hindi iyon gawa-gawa lamang. Hindi ko magagawang magsinungaling sa iyo at nalaman ko lang ito 2 buwan na ang nakalipas. Sabi niya, Lolo, huwag kang mag-alala, gagawin ko lahat ng payo at bilin ninyo at protektahan ko ang magiging anak ko at ang aming pamilya. Sabi niya pa rito. Tuwang-tuwa ang matanda dahil sa mga sinabi niya at may ngiti sa labing sumagot. Mabuti kung ganoon. Ilang sandali pa ay bigla na lamang itong huminga ng malalim na sunod-sunod at pagkatapos nga nitong maging masaya ay bakas na sa mukha nito ang matinding o agkapagod. Alam ni Annie na sa mga oras na iyon ay iyon na ang huling sandali ng kanyang lolo. Ang instrumento sa tabi nito ay biglang gumawa ng isang marahas na tunog at pagkatapos ay dahan-dahan itong napapikit ngunit habang patuloy na tumutunog ang instrumento ay nag-iwan ng isang mapayapang ngiti sa labi ang kanyang lolo. Doon biglang pumasok ang lahat ng nasa labas at maging ang mga doktor ay nagmadaling pumunta roon. Sinubukan ng mga doktor ang kanilang makakaya upang iligtas pa ang buhay nito ngunit wala nang nagawa pa ang mga ito hanggang sa tuluyan na nga itong idineklarang patay. Sabi ng doktor ay mukhang nakakapayapa ng kanyang lolo nang mawalan ito ng hininga, mukhang wala itong pagsisisi at masayang. Umalis at makikita naman iyon sa mukha nito habang nakapikit. Ngunit ganun pa man ay hindi pa rin iyon sapat para hindi sila mapuno ng lungkot at paghihinagpis sa pagpanaw ng kanilang lolo. Nakaupo siya sa tabi nito ngunit hindi siya gumagalaw at hawak-hawak pa rin niya ang kamay nito na hindi na gumagalaw pa. Habang nakatitig rito ay hindi niya matanggap na iyon ang katotohanan at halos ayaw pa rin mag-sync nito sa utak niya. Hindi siya makapagsalita at hindi niya makuhang gumalaw dahil sa labis na pagkabigla. Hindi niya inasahang magiging ganito pala kasakit ang pagpanaw ng kanyang lolo, sobrang sakit kaysa noong mawala ang kanyang ina. Masyado niya itong minahal dahil ganun din naman ito. Wala pa ang kanyang lolo. Naramdaman niya ang pagkayakap sa kanya ng kanyang biyenan at pagkatapos ay napaiyak. Hiha anak, magsalita ka. Huwag mo naman akong takutin, sabi nito sa kanya. Isang araw lamang ang ginawang burol ng kanilang lolo at ng araw na iyon ay libing na nito. Nang araw na liyon ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Nakasuot siya ng kulay itim na damit na may nakalagay na kulay puting bulaklak sa side nito at pagkatapos ay may hawak siyang kulay itim na payong habang nakatayo kasama ng iba. Sabing kanyang lolo ay huwag siyang umiyak at bilang isang masunuri na apo ay hindi nga talaga siya umiyak. Bumuhos ang napakalakas na ulan na tila ba maging ito ay nagluluksa sa pagkawalan ng kanilang lolo. Habang pinapanood niya ang pagpatak ng ulan sa lupa ay bigla niyang naisip ang kanyang lolo na nakangiti sa kanya. At pagkatapos ay sinabi nito na, "Hi Jo, huwag kag umiyak. Gusto kong makita ka lagi na nakangiti dahil ikaw ang pinakamaganda sa lahat." Kaya naman pinigil niya ang sarili na hindi umiyak habang inililibing ito hanggang sa tuluyan na ngang umalis ang mga taong nakiramay sa kanilang pamilya at sila na lamang ang natira doon. Mabilis siyang naglakad at binitawan ang kanyang payong at pagkatapos ay lumapit sa puntod ng kanyang lolo. Lumuhad siya sa harap ng lapida nito. "Lolo, napakamasunurin ko hindi ba? Nakinig ako sa iyo at hindi ako umiyak," sabi niya ngunit sa puntong iyon ay hindi na niya kinaya pang pigilan ang luhang kanina pa nagbabadya sa kanyang mga mata. Laking pasalamat niya na ulan dahil hindi halatang umiiyak siya sa mga oras na iyon at pagkatapos ay bigla siyang napatanong sa kanyang isip kung paano siya hindi magiging malungkot, paano ba ang hindi malungkot? Nang makita ni Lucas na nakaluhod si Annie sa harap ng puntod ng kanyang lolo ay mabilis din siyang lumuhad rito. Dahil sa lakas ng ulan ay ang buo niyang katawan ay basang-basa na rin ng ulan. Walang nagawa ang mga magulang nito upang mapatayo ito mula doon, hindi niya pinakinggan ang mga ito.
Alam ni Aniha sinisisi nito ang sarili dahil sa nangyari sa kanilang lolo at iyon ang nakikita nitong paraan upang mapagbayaran nito ang nagawa nito. Pakiramdam nito ay kung hindi nito ginalit ang kanyang lolo ay baka sakaling nagtagal pa sana ang buhay nito. Umuwi na tayo, sabi ni Ani nang makalapit siya rito at bahagyang hinayla ang braso nito ngunit hindi ito natinag at nanatili pa ring nakaluhod doon. Ibinilin ko kay Kian na ihatid niya sa bahay. Waka kang maayos na tulog nitong mga nakaraang araw. Umuwi ka na at magpahinga. Huwag mo nang intindihin pa si Lolo dahil nasa payapa na siyang lugar. Sabi nito sa kanya, ngunit hindi rin siya nagpatinag rito. Hindi ka rin nakatulog ng maayos nitong mga nakaraang araw at alam kong kailangan mo rin ng pahinga. Sabi niya nito, basang-basa na silang dalawa dahil sa lakas ng buhos. Nang ulan ngunit wala silang pakialam. Lumapit siya rito at pagkatapos ay naupo sa tabi nito. Lucas, ayaw ni Lolo na malungkot kang ganito. Tumayo ka na dyan at uuwi na tayo. Sabi niya rito at muli niyang hinawakan ang braso nito at hinayla ngunit iba ang ginawa nito dahil nilingan siya nito at pagkatapos ay siya ang hinayla nito. Ilang sandali pa nga ay natagpuan na lamang niya ang sariling yakap-yakap nito habang umiiyak. Ibinaon nito ang ulo sa kanyang leeg at pagkatapos ay umiyak ng umiyak. Hinaplos niya ang likod nito at alam niyang sobra-sobra itong nalulungkot dahil sa nangyari. Biglang yumugyog ang balikat nito dahil sa sobrang pag-iyak. Akala niya na siya na ang pinakamalungkot sa lahat dahil sa pagpanaw ng matanda ngunit ngayon niya lang napagtanto na mali pala siya, kung nalulungkot man siya ay mas nalulungkot si Lucas. Simula bata ito ay ang lolo na nito ang lagi nitong kasama at ito rin ang gumabay at nagturo sa kanya kung paano nito patatakbuhin ng maayos ang mga iniwan nitong negosyo. Lahat ng bagay ay ito ang nagturo sa kanya at sa lahat ng mahahalagang pagkakataon ay nasa tabi nito lagi ang kanyang lolo. Pero ngayon ay tuluyan na nga siya nitong iniwan. Kasalanan ko, di ba? Ako ang dahilan kung bakit namatay si Lolo, humihikbing sabi nito. Kung hindi sana ako nagpumilit na makipaghiwalay sa'yo ay hindi sana siya nagalit at marahil sana ay kasama pa rin natin siya. Tuloy-tuloy na sabi nito. Humiwalay siya rito at kitang-kita niyang sobrang namumula ang mga mata nito dahil sa labis na pag-iyak. Sobrang nagluluksa ito at sobra nitong sinisisi ang sarili dahil sa nangyari. Hindi siya sanay na makita itong nagkakaganoon. Sobrang lungkot ng mga mata nito. Hinawakan niya ang mga pisngi nito. Huwag mong sisihin ang sarili mo, isa pa ay handang-handa na si Lolo at masaya siya dahil makakasama niya na sa wakas si Lola. Sabi niya rito at pilit na pinapagaan ang loob nito. Talaga? Tanong nito sa kanya na tila isang bata. Tinanguan niya ito. Oo, sinabi niya sa akin bago siya umalis. Tumangala siya sa kalangitan at nakita niyang tila walang plano na tumigil ang ulan, muli niyang tiningnan ito. Giniginaw na ako, pwede bang umuwi na tayo? Mahinang tanong niya ngunit pagkatapos niyang magsalita ay bigla na lamang. Nakaramdam si Ani ng sakit sa puso niya. Alam na alam niya kung saan nagmumula ang sakit na iyon. Biglang pumasok sa kanyang isip ang tungkol sa sanggol na nasa sinapupunan niya at bigla siyang kinabahan bigla. Bumilis ang tibok ng puso niya. May problema ba? Tanong sa kanya kaagad ni Lucas nang makita nito ang itsura niya. Lucas, ako nagangat siya ng ulo at tumitig rito habang malakas ang tibok ng puso. Masakit ang tiyan ko, sabi niya. Agad na lumapit sa kanya si Lucas at pagkatapos ay hinawi ang ilang hibla ng kanyang buhok na bumagsak sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, uuwi na tayo, sabi nito at pagkatapos ay tumayo na. At pagkatapos ay isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi pagkatapos ay tumango rito. Habang nakasakay sila sa kotse ay mas lalo pang naramdaman ni Ani ang pananakit ng kanyang tiyan. Bago pa man sila sumakay kanina sa kotse ay banilinan na ni Lucas si Kian na painitan na ang loob ng kotse upang kahit papano ay mabawasan man lang ang ginaw na nararamdaman nilang dalawa. Ngunit kahit na nga mainit na ay hindi pa rin magawang mapalagay ni Ani dahil patuloy pa rin asterisk ang pagsakit ng tiyan niya. Kaya niyang tisin ang sakit ngunit hindi niya maiwasang hindi mag-alala sa sanggol dahil baka kung ano ang mangyari rito. Dahil sa naisip niyang iyon ay umahan ang takot sa dibdib niya at hindi lang basta takot kundi takot na takot siya. Lucas Gotso, kung dalhin mo ako sa ospital ngayon na. Sabi niya rito. Agad naman itong tumingin sa kanya at mabilis na tumango. Sige, huwag kang mag-alala, dadalhin kita kaagad sa ospital,
sabi nito at pagkatapos ay inabot ang kamay niya at marahang pinisil. Matulog ka na muna at gigisingan na lang kita kapag nakarating na tayo sa ospital, dagdag pa nitong sabi sa kanya na mabilis niyang inatanggo. Sige, sagot niya at pagkatapos ay pumikit na nang bigla na lamang siyang mapamulat muli nang maramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang puson at nakita niyang ang kamay ni Lucas ay naroon at nakahawak sa bahaging iyon. Sang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga jabi at pagkatapos ay mabilis na muling pumikit at mabilis na nakatulog habang hawak nito ang puson niya pagkatapos ay sumandal siya sa balikat nito. Marahil sa sobrang pagod nga ay nakatulog na siya kaagad pagkapikit pa lamang ng kanyang mga mata. Nang magmulat siya ng kanyang mga mata ay nasa ospital na siya kaagad, gising ka na pala. Sabi ni Lucas at pagkatapos ay ibinaba na siya nito sa isang hospital bed. Binuhat na pala siya nito ngunit hindi niya pa naramdaman at ngayon lamang siya nagising. Pagkahiga ni Annie ay kaagad niyang niyuko ang kanyang sarili at napalingon kay Lucas nang makitang iba na ang suot niyang damit. Pagkatingin pa lamang niya rito ay alam na nito kaagad kung ano ang sasabihin niya at mabilis itong nagsalita. Basang-basa ang mga damit mo, baka magkasakit ka kaya binihisan kita, mabilis na pagpapaliwanag nito sa kanya. Agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay at halos mamula ang mukha. Ikaw ang halos hindi siya makapagsalita. Bakit mo pinalitan ang damit ko? Nang walang pahintulot, tanong niya rito, bakit? Asawa mo pa rin ako kaya may karapatan pa rin akong palitan ang damit mo. Mahinahong sagot sa kanya ni Lucas. Asawa, hindi niya maiwasang mapatanong sa kanyang isip. Kung tama ang pagkakaalala niya ay ito ang unang beses na sinabi nito iyon sa kanya simula nang ikasal sila. Nahila siya mula sa kanyang pag-iisip nang bigla na lamang itong nagsalita. Kamusta na ang tiyan mo? Masakit pa ba? O mas magaan na ang pakiramdam mo kaysa kanina? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Mas okay na kaysa kanina pero masakit pa rin. Sagot naman niya rito. Ganun ba? Sige maghintay ka rito at tatawag ako ng doktor. Sabi nito ngunit nang tumalikod ito ay muli siyang nagtanong rito. Dahil sa pag-aalala niya tungkol sa kanyang pinagbubuntis ay mabilis siyang nagbilin rito. Pwede bang ang hanapin mong doktor ay ang tumingin sa akin noong nagka-allergy ako? Tanong niya rito. Agad na nagsalubong ang kilay nito. Hindi ko sigurado iyon, isa pa ay baka busy ang doktor na iyon, sabi nito sa kanya. Okay lang, maghihintay ako kung kailangan dahil mas mabuti na siya na ang tumingin sa akin dahil mas alam naman na niya kung ano ang kalagayan ko kaya siya ang gusto kong tumingin sa akin. Sabi niya at pagkatapos ay ngumiti. Bumantang hininga na lamang ito. Okay, sabi nito at mabilis nang lumabas ng silid niya. Samantala mabuti na lamang nang dumaan si Lucas sa opisina nito ay nagkataong naroon ito kaya mabilis niyang natawag ito. Nang makita ng doktor si Annie ay kaagad siya nitong nakilala at pagkapasok nila sa loob ng silid ay humarap ito kay Lucas. Pwede bang lumabas ka na muna? Sabi nito rito at agad naman itong tumango at sumunod. Pagkatapos ng ilang eksaminasyon ng doktor kay Annie ay nagsalita ito. Mayroong ilang senyales ng miscarriage. Mabuti na lang at tumigil na ang pagdurugo, dapat kang uminom ng pangpakapit sa tamang oras nitong mga susunod na araw pero kung hindi ka na magkakaroon pa ng pagdurugo ay mas mainam sana, pero kung sakaling duguin ka man ulit ay mas mabuting bumalik ka kaagad rito sa ospital upang maagapan kaagad. Sabi nito sa kanya, sige po Dok. Salamat po, sabi ni Annie rito at pagkatapos ay nagpaalam na sa kanya. Pagkaalis ng doktor ay agad na pumasok ang doktor sa loob ng silid niya. Ano ang sabi ng doktor? Tanong nito sa kanya. Binigyan na niya ako ng gamot kaya huwag kang mag-alala pa. Sabi niya, sige kung ganun ay sasabihin ko kay Kian na iuwi ka na. Sabi nito at pagkatapos ay tinalikuran siya at akmang tatawagan na sana nito si Kian nang bigla na lamang siyang bumaba sa kama at pagkatapos ay niyakap ito mula sa likuran. Lucas huwag kang umalis, pakiusap niya rito. Biglang natigilan si Lucas dahil sa ginawa niya. Anong ginagawa mo? Tanong nito sa kanya. Alam kong gusto mong bumalik ulit sa puntod ni Lolo upang sisihin na naman ang sarili mo, huwag kang pumunta dahil ikalulungkot lang ni Lolo iyon. Samahan mo na lang akong umuwi pwede ba? Tanong niya rito. Ilang araw na rin akong walang maayos na tulog at gusto kong matulog at magpahinga pero hindi ako makatulog kapag hindi kita katabi, malambing na sabi niya rito habang yakap-yakap pa rin ito.
Niyakap ni Annie ng mahigpit ang bewang ni Lucas at pagkatapos ay isinandal niya ang kanyang ulo sa likod nito. Nang maramdaman naman ni Lucas ang pagkakadeti ng kanilang mga katawan ay bigla itong nanigas sa kinatatayuan nito. Humugot ito ng malalim na buntong hininga at pagkatapos ay sumagot sa kanya. Sige, mahinang sagot nito sa kanya. Bagamat napakaliit na bagay nito ay hindi maiwasang hindi maging masaya ni Annie. Pagkauwi nila ng bahay nila ay mabilis na pinuno nito ang bathtub ng tubig at pagkatapos ay pinaligaw na siya nito doon kaya nagbabad din naman siya. Hanggang sa mga oras na iyon ay malakas pa rin ang buhos ng ulan sa labas at nang makauwi sila ay halos mag-aalas 2 na ng hapon. Halos 1 oras din yata siyang nagbabad bago tuluyang umahan at pagkatapos niyang maligo ay kaagad niyang naramdaman na uminit na rin sa wakas ang katawan niya at hindi na siya giniginaw pa. Nang tingnan niya rin ang sarili sa harap ng salamin ay umayos na rin ang itsura nito at hindi na rin namumutla ang kanyang mga labi. Mabilis siyang lumabas ng banyo habang nakasuot lang ng roba, pagkatapos ay sumunod din naman si Lucas na naligo pagkalabas niya at habang nasa loob ng banyo si Lucas ay kaagad niyang kinuha ang gamot na ibinigay sa kanya ng doktor kanina para sa pagpapakapit ng bata sa sinapupunan niya. Pagkatapos niyang uminom ay kaagad na siyang nahiga kahit na hindi pa niya nagagawang magbihis. Paglapat ng kanyang likod sa higaan ay naramdaman na niya kaagad ang paghila ng antok sa kanya. Sobrang inaantok siya hanggang sa tuluyan na nga niyang ipinikit ang kanyang mga mata at hindi niya namalayan na nakatulog na nga siya kaagad, pagkatapos maligo ni Lucas ay kaagad siyang jumabas ng banyo. Akmang magsasalita sana siya nang makita niya si Annie na nakahiga na sa kama at mukhang tulog na tulog na. Sabi niya ay hindi siya makakatulog nang hindi ako katabi. Napapailing na sabi niya habang nakatitig rito. Agad siyang naupo sa tabi nito at pagkatapos ay hinaplos ang buhok nito habang nakatitig siya sa payapang mukha nito habang natutulog. Kanina lang sa ospital ay pinigilan siya nitong umalis at sinabing hindi daw siya makakatulog nang hindi siya nito katabi ngunit tulog naman na ito kahit na hindi pa siya nito nakakatabi. Dahil nga sa wala rin siya halos maayos na tulog nitong mga nakaraang araw ay mabilis siyang humiga sa tabi nito at pagkatapos ay pumikit na rin. Dahil tayo lang niya ulit naramdaman ang antok niya nang mahiga siya. Sa kalagitnaan ng gabi ay nagising si Annie at pagkatapos ay kinapa niya ang kanyang tabi at mabilis niyang nakapa si Lucas sa kanyang tabi. Hindi niya naiwasang hindi mapangiti at pagkatapos ay lumapit rito at muling bumalik sa pagtulog at sa pagkakataong iyon ay pareho silang mahimbing na nakatulog. Nang muli siyang maging ay umaga na at mataasan ang sikat ng araw sa labas ng bintana at halos sumakit na ang kanyang mata dahil nasisilaw siya. Mabilis siyang bumiling sa kabilang bahaging kama at pagkatapos ay kaagad niyang nasalubong ang mga mata ni Lucas na nakatitig sa kanya. Agad siyang napapikit at pagkatapos ay napamulat muli. Napakaraming nangyari nitong mga nakaraang araw sa buhay nila. Kung hindi lang namatay ang kanilang lolo ay matagal na sana silang hiwalay ni Lucas at ngayon sana ay itinuturing na nilang hindi kilala ang isa't isa. Pareho silang hindi gumalaw mula sa kanilang pagkakahiga at nanatiling nagtititigan habang nakahiga pa rin sa kama. Anong sabi mo kahapon? Hindi ka makatulog nang hindi mo ako katabi pero habang naliligo ay nakatulog ka naman kaagad. Sabi sa kanya ni Lucas bigla. Bahagya siyang napahiya dahil sa sinabi nito. Pasensya ka na. Sobra kasing inaantok na ako kaya hindi ko na malayang nakatulog ako kaagad. Sabi niya rito, nakatulog ka ba ng maayos? Tanong nito sa kanya ngunit pagkatapos ay muli itong nagsalita. Bumangon ka na at dyan ka lang, ikukuha kita ng damit mo. Sabi nito sa kanya, mabilis na bumaba si Lucas sa kama at hindi maiwasang hindi matigilan ni Annie dahil rito. Kung tama ang pagkakaalala niya, sa loob ng 2 taon nilang pagsasama ay iyon ang unang pagkakataon na nagpresenta itong kuhanan siya nito ng damit. Ilang sandali pa nga ay bumalik ito dala ang mga damit niya at inabot nito sa kanya ang mga iyon. Magbihis ka na at pagkatapos ay bumaba ka na para kumain. May sakit ka kaya kailangan mong kumain para magkaroon ka ng lakas, dagdag pa nito. Tumanggaw naman si Annie at pagkatapos ay mabilis na tumayo din mula sa kama upang magbihis. Naghilamos na rin pala siya bago siya bumaba sa kusina. Pagbaba niya sa kusina ay kaagad niyang nakita ang mga nakahaing pagkain na halos paborito nito. Habang nakatitig siya sa mga nakahandang pagkain ay hindi niya maiwasang hindi maalala na ganong
Ganon din ang mga pagkaing ipinahanda niya noong araw na binanggit sa kanya ni Lucas ang tungkol sa paghihiwalay nilang dalawa at halos ang araw na iyon ay masasabi niya walang ipinagkaiba sa araw na iyon. Nang sumagi sa isip niya ang tungkol sa kanilang paghihiwalay ay bigla na namang may dumaang sakit sa dibdib niya. Kaagad silang naupong dalawa sa harap ng hapag. Habang kumakain silang dalawa ay walang anumang ingay ang maririnig kundi mga tunog lamang ng kubyertos. Sa isip-isip tuloy niya ay kapareho niya lang kaya ito nang iniisip. Kumain siya ng paborito niyang sinigang na baboy at sa loob ng 10 minuto at halos tapos na siyang kumain. Nang matapos silang pareho kumain ay bigla na lamang silang nagkatinginan. Lucas, may gusto akong sabihin, ani, may sasabihin ako, halos sabay nilang sabi. Ikaw na ang mauna, sabi niya rito katulad noong araw na iyon. Nang banggitin nito ang tungkol sa paghihiwalay nila ay pinuna niya itong magsalita. Naalala niya bigla ang huling hiling ng matanda sa kanya at kung ipipilit pa rin ito sa kanya ang pakikipaghiwalay ay papayag pa rin siya sa kabila ng lahat at hindi siya tutol sa gusto nito at makikipagkooperasyon siya sa pakikipaghiwalay rito, ngunit kailangan niya munang subukan. Nakakunot ang noong nakatitig sa kanya si Lucas. Ikaw na ang mauna. Sabi nito sa kanya. Sigurado ka ba? Nagdadalawang isip na tanong niya rito. Tumango ito. Mauna ka na, dagdag pa nito sa kanya. Bigla siyang kinabahan ng mga oras na iyon at halos maglabasan ang pawis sa kanyang noo at maging ang kanyang mga palad ay pinagpawisan din. Kanina pa paulit-ulit sa isip niya ang gusto niyang sabihin ngunit hindi niya alam kung paano niya sisimulan ang pagsasabi nito rito. Sa huli ay ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata ay pagkatapos ay huminga ng malalim bago nagsalita. Gusto ko lang sabihin sa iyo na kung pwede lang ay huwag na tayong maghiwalay. Ayoko nang maghiwalay pa tayong dalawa, lakas loob niyang sinabi rito at pagkatapos ay nagmulat ng kanyang mga mata. Napatitig siya rito at halos tumigil ang mundo niya. Nang masalubong niya ang may itim nitong mga mata na nakatitig rin sa kanya. Dumagdag pa sa kanyang kaba ang tahimik na paligid, mas lalo pang lumakas ang tibok ng puso niya. Halos pigil niya ang kanyang paghinga at naghihintay ng sagot mula rito. Same time na nakatitig ito sa kanyang mga mata. Napakuyom ang kanyang mga kamay nang wala siyang mahintay na sagot mula rito. Napahiya siya bigla kaya mabilis siyang pumikit at tumayo na mula sa kanyang pagkakaupo. Papasensya na, hindi ko sinasadyang sabihin iyon. Biglang bawi niya sa kanyang sinabi. Ituring mo na lang biro ang sinabi ko. Kumpleto na ang mga kailangan natin para sa pag-file ng divorce kaya pumunta na tayo ngayon. Sabi niya pa at tuluyan nang tumalikod mula doon. Aakyat na sana siya patungo sa kanilang silid upang ihanda na ang mga dokumento at maging ang sarili niya. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya nang bigla na lamang may humawak sa kamay niya at pinigil siyang maglakad at sa sumunod pang ang sandali ay bigla na lamang niyang naramdaman ang pagyakap sa kanya ni Lucas mula sa kanyang likod at ipinatong pa nito ang baba nito sa kanyang balikat. Agad niyang naamoy ang mabangong hininga nito na naging dahilan kung bakit mas lalo pang naging mabilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa labis na pagtataka. Hindi niya alam kung bakit nito ginagawa ang bagay na iyon, wala siyang ideya. Anong ibig sabihin nito, Lucas? Bakit mo ginagawa ito? Tanong niya rito na nanginjing ang kanyang boses. Hindi ito sumagot sa kanya. Lucas, ano ba, sabi niya na may halo ng reklamo ngunit mas niyakap lang siya nito lalo. Ani, ako dapat ang humanging pasensya sa'yo, sabi nito sa kanya. Anong ibig sabihin mo? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Biglang humiwalay ito sa kanya, at pagkatapos ay hinawakan ang magkaibang balikat niya at inikat siya nito paarap rito. Tumitig ito sa kanyang mga mata. Hindi mo pa ba naiintindihan? Pumapayag ako na hindi na makipaghiwalay sa'yo, sabi nito sa kanya. Magkahalong gulat at pagtataka ang naramdaman ni Annie nang marinig ang sinabi nito sa kanya. What? Gulat na tanong niya rito. Lucas, totoo ba ang sinasabi mo? Tanong niya rito at hindi makapaniwalang nakatingin rito. Sa halip na sagutin siya nito ay muli lamang siya nitong niyakap at pagkatapos ay bamulong sa kanyang tenga. Tama ang narinig mo, Annie. Napag-isipan ko ng mabuti na hindi na kita hihiwalayan at tatanda tayong dalawa na magkasama. Sabi nito sa kanya. Hindi niya maiwasang hindi magulat dahil sa sinabi nito. Nagsalubong ang mga kilay niya dahil rito. Dahil ba ito kay Lolo? Tanong niya rito. Hindi na mahalaga kung ano ang dahilan, Annie, ang mahalaga ay hindi na natin kailangang maghiwalay pa. Sagot nito sa kanya bigla.
Wala siyang nagawa kundi ang mapabuntong hininga na lamang at pagkatapos ay sumagot. Sige kung iyan ang gusto mo, sabi niya rito kahit na sa totoo lang sa pinakasulok ng kanyang puso ay masaya siya sa naging desisyon nito. Ngunit bigla na lamang pumasok sa isip niya si Trisha at ayaw niya nang marinig ang pangalan nito. Hindi niya na binanggit pa ang tungkol rito at maging ito rin naman kaya lamang ay bigla na lamang nagring ang cellphone ni Lucas at pagkatapos ay mabilis itong humiwalay sa kanya upang kuhanin ang cellphone nito na nakapatong sa lamesa upang sagutin. Sinundan niya ito ng tingin at nang damputin nito ang cellphone at nakit nito ang tumatawag rito ay nilingan siya nito. Si Trisha, sabi nito. Makikipagkita ka ba sa kanya? Tanong niya rito bigla. Well, kailangan kong makipagkita sa kanya dahil kailangan naming makapag-usap tungkol sa mga bagay-bagay, sabi nito sa kanya na ikinatango naman niya. Sige. Nang lumabas si Lucas sa kusina upang sagutin ang tawag ni Trisha ay sinundan niya ito ng tingin hanggang sa tuluyan na nga itong nawala sa paningin niya. Sa totoo lang gusto niyang tanungin ito kung ano ang plano nito tungkol kay Trisha, kung makikipaghiwalay na ba ito ng tuluyan rito. Sa kabila ng kagustuhan ni Annie na protektahan at isalba ang pagsasama nila ni Lucas dahil lang sa hiling sa kanyang nang matanda ngunit ngayon na si Lucas na mismo ang nagdesisyon na ayusin ang pagsasama nila ay ayaw niyang maging isang sunod sonyeran na lamang rito. Kaya ngang magtiis na makasama pa si Lucas sa lisang bubong dahil nga sa hiling ng matanda sa kanya at tanggap niya na sa kabila nito ay hindi pa rin siya nito mahal pero ang hindi niya matatanggap ay ang pakikipagkita pa ni Lucas kay Trisha ngayong napagkasunduan na nilang iurong ang paghihiwalay nilang dalawa. Kung magiging ganoon pa rin ang ugali nito ay ano na lang ang magiging papel niya rito. Pagkaalis ni Lucas ay bigla naman siyang nakatanggap ng tawag mula kay Olivia. Hello Annie, labas tayo, nakauwi na ako. Masarap ngayon magkape, agad saad nito sa kanya. Agad na nagulat siya sa sinabi nito. Nakauwi ka na ba talaga? Di ba ang sabi mo ay next month ka pa makakauwi? Tanong niya rito sa kabila ng kasiyahan niya. Originally ay oo, pero nasugatan kasi yung male lead sa isang scene na ginawa namin kaya kailangan pa niyang magpagaling. Mukhang matatagalan pa yata bago kami makapag-shoot ulit. Sagot nito sa kanya, si Olivia ay isa sa mga pinakasikat na direktor ngayon sa bansa at hindi inaasahang kaibigan siya ni Annie at hindi lang basta kaibigan dahil matalik niya itong kaibigan. Siyempre ay hindi niya mapigil ang hindi matuwa na tuluyan na nga itong nakauwi at makakapag-bonding na naman sila. Mabilis siyang yumorito at pagkatapos ay nagmamadaling umakyat pabalik sa kanilang silid upang magbihis at magayos at pagkatapos ay kaagad na siyang nagpahatid sa kanilang driver sa coffee shop na malapit lang sa kumpanya nila Lucas. Ang coffee shop na iyon ay isa sa mga pinaki-Saturday sa lungsod na kung saan ay hindi basta-basta ang mga pumapasok rito. Ang loob ng coffee shop ay napakayaman ng dating at napakaaliwalas, talagang marirelax ka kapag pumasok ka sa lugar. Ang pinakagusto nila ni Olivia doon ay ang napakasarap na kape na sin-serve doon at talagang gustong-gusto nila ang lasa ng kape doon dahil talaga namang napakasarap. Nauna siyang dumating sa hugar kaya agad siyang namili kung saan sila uupo ni Olivia at ang napili niya ay sa pinasulok na bahagi. Pagkaupo niya ay agad siyang umorder ng cappuccino na paborito ni Olivia samantala ay umorder lamang siya ng maligamgam na tubig para sa kanya. Agad din namang dumating ang inorder niya. Halos kalahating taon na rin silang hindi nagkikita ni Olivia at ngayon ay magkikita na silang muli ngunit nang makita niya ito ay halos hindi niya ito makilala. Oops, sorry for my color, sabi nito na may ngiti sa labi. Ano ba kasing nangyari? Tanong niya rito pagkaupo nito sa harap niya. Mabuti na lamang at kaagad siyang nakita nito sa pwestuhan niya. Ang init kasi doon. Sayang lang ang mga sunscreen at BB cream na inilalagay ko sa kutis ko araw-araw dahil wala pa ring epekto, grabe kasi talaga ang init doon ang sakit sa balat. Sabi nit, ikaw ba naman kasi ang laging nasa labas paanong hindi ka naman talaga mangitim? Dagdag pa nito, okay lang naman, mabilis na sabi niya rito. Kahit naman medyo umitim ka ay hindi pa rin nakabawas sa pagiging maganda mo, pering sabi niya rito. Humble ka talaga, irap nito sa kanya. Pero di rin naman ako papayag na sabihan ng iba na ang pangit ko na dahil umitim lang ako no, tayo katotoo naman ang sinabi mo, maganda pa rin ako, nangingiting sabi nito sa kanya at pagkatapos ay nagtawanan silang dalawa. Agad nitong dinampot ang tasa ng kanyang cappuccino at humigop at doon nito nakita na tubig lamang ang iniinom niya at hindi kape.
Agad na napakunot ang noo nito habang nakatingin sa kanya. Anong problema, Annie? Bakit mainit lang na tubig ang iniinom mo? Huwag mong sabihin na buntis ka. Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Oo, tama ka, mabilis niyang sagot rito at napatango pa. Hindi na niya itinago pa rito ang kalagayan niya, isa pa ay matalik niya naman itong kaibigan kaya naisip niya na okay lang na sabihin niya rito ang totoo. Nang lingunin niya ito ay bahagya itong natigilan dahil sa sinabi niya at pagkaraan ng ilag sandali ay nakabawi rin ito at nagsalita. Annie, huwag mo nga akong biruin. Totoo ba ang sinasabi mo? Kunot na kunot ang noong tanong nito sa kanya. Siya naman ang napakunot ang noo. Sa tingin mo ba nagsisinungaling ako? Bakit ko naman pipiling uminom ng mainit lang na tubig kaysa sa paborito kong kape? Tanong niya rin rito. Napatitig si Olivia sa tas ang nasa harapan niya kung nasaan nakalagay ang mainit na tubig na iniinom niya at pagkatapos ay tila ba nakumbinsi na ito na nagsasabi nga siya ng totoo. Nag-umpisang magbago ang ekspresyon nito at pagkatapos ay napakuyong pa ang mga kamay nito. That bastard! Hihiwalayan ka niya kahit nabuntis ka. Galit na saad nito sa kanya. Agad siyang nagulat nang marinig ang sinabi nito at pagkatapos ay magkasalubong ang kilay niyang tinanong ito. Paano mo nalaman na maghihiwalay kami? Tak-ang-taka niyang tanong rito. May pakpak ang balita, Annie, maikling sagot lang naman nito sa kanya. Pagkatapos niyang mag-isip kung sino ang posibleng nagsabi rito ng tungkol sa paghihiwalay nila ni Lucas ay may isnang tao na kaagad na pumasok sa utak niya. Sinabi ba sa iyo ni Tristan? Tanong niya. Ngunit pagkatapos niya lamang magtanong rito nang magsalita si Olivia at malayo ang sinabi nito sa tanong niya. Speaking of the devil, tingnan mo at nandito rin pala ang magaling mong asawa, sabi nito at pagkatapos ay ngumuso ito kaya napalingon siya sa kanyang likod. Agad niyang nakita si Lucas kasama si Trisha na nakausot ng kulay puting palda at ang mga ngiti nitong nakapaskil sa mga labi ay tila hindi maalis-alis.